Tatlong sangkot sa umano'y panghahack ng mga sensitibong impormasyon mula sa Philippine Navy ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng National Bureau of Investigation. Ang nakakagulat, isa sa kanila, miyembro pala ng Philippine Navy. Nakatutok si John Consulta. Bigay kami ha. Bigay kami. Ako si Esteo Martin. Okay. Naaresto ka namin dahil sa paglabag sa illegal access at misuse of device ng 10175 sa Cyber Prevention Act. Ang target sa operasyon na ito ng National Bureau of Investigation sa Cagayan de Oro, isa umunong hacker na may hawak ng files mula sa system ng Philippine Navy, kabilang ang ilang impormasyong kaugnay sa West Philippine Sea. Nang ma-examine ang laptop ng suspect, bumungad ang nasa 10 gigabytes ng mga na-hack umano na file. Sa hiwalay na operasyon, nahuli sa Metro Manila ang umano'y leader ng BloodSec Hackers Group. Naaresto rin ang kanyang kasabwat na isa umunong miyembro ng Philippine Navy at umunoy kasama sa pagbabantay ng cybersecurity ng Navy. Siya ay connected sa Philippine Navy. No? Connected siya sa Philippine Navy, but because we are still investigating deeper, hindi muna namin i-divulge ang pangalan ha. Dahil meron pa kaming malaliman na pagsisiyasa at nagagawin nila General Trinidad tungkol dito. We collaborated with the NISF, Philippine Navy. Nag-ask kami ng assistance, and then through their effort, we were able to identify yung quote-unquote insider natin. We found out that the insider is in possession of the so-called directory scanner. Directory scanner has the capability to scan secret files, directories, etc. sa system ng ating Philippine Navy. Ayon sa leader ng Hackers Group, nagsagawa lang sila ng penetration test sa website ng Navy dahil sa request ng isa pa nilang miyembro na tauhan din ng Philippine Navy. Napag-usapan namin na siya pala ay nagde-develop ng websites nila. Itong website na to ay binigyan niya ako ng link. At ang sabi niya dito is, kung pwede ko ba ito i-BATT or i-pentest. Ako naman na kampante, kasi isa siyang membro ko na matagal na rin, agad-agad kong na-access ang mga hidden directories. Ito ay nireport ko agad sa kanya. Pagkatapos ko ma-report sa kanya, hindi ko na alam kung ibinigay niya na ba sa management. Kasi ang goal ko lang is to help the government. Humingi naman ng paumanhin ang naaresto miyembro ng Philippine Navy. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko. Yun, pasensya siguro sa mga na-damages siguro. Dahil hindi ko na-report yung mga insidente na kung saan involved na yung website ng Navy. So, klaruhin lang din natin, sir. Meron bang perang involved dito? No, sir. Meron nag-alok sa'yo, sir, ng pera No, para sir. gawin? Ayon sa Navy, mananagot raw ang kanilang naarestong tauhan at mas palalakasin ang kanilang cybersecurity ng kanilang mga data. Yung data na nakuha, these were all mostly open sources. When we say open sources, ito ang collated from TV, from print, and from radios. And then these are disseminated to the senior leadership of the Navy until such time that the case is completed, and then we will know what will be the appropriate sanctions. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Posible raw na may tinatago pang detalye kaugnay sa paglobo ng budget para sa pinapatayong new Senate building na ayon kay Senator Alan Peter Cayetano ay posibleng umabot ng hanggang 29 billion pesos. Anya, marami umanong mga hindi nagsasabi ng totoo kaugnay sa issue. Nakatutok si Chino Gaston. May mga bagong dokumento at impormasyong nadiskubre si Senate Accounts Committee Chairman Senator Alan Peter Cayetano na posibleng magbigay linaw kung bakit lumobo ang construction cost ng tinatapos pa lang na new Senate building. Hindi pa masabi ni Cayetano kung sino-sino ang dapat madiin sa paglobo ng halaga ng proyekto. Pero malinaw daw na marami ang hindi nagsasabi ng totoo. Just this week I found out maraming tinatago sa atin. Sino nagtatago, bakit tinatago, I haven't gotten to that. But I've finally received caches
halos a half room full of documents. People are either blatantly lying or just not speaking to us, no? Sinabi ni Cayetano, maaaring umabot sa 29 billion ang halaga ng construction dahil sa pagtaas ng presyo ng materyales. Ang problema, may pending tayo na revision sa designs. So pwede pang tumaas ng 25 to 27 billion at wala pang inflation yan. Kung wala tayong babaguhin dyan, baka 26 to 29 billion. Ayon kay Senator Cayetano, kung masusunod ang projected cost ng new Senate building sa halagang 29 billion pesos, ito na ang pinakamahal na itinayong building sa buong bansa. Ang pagdinig sa new Senate building nauwi sa pagrereklamo ni Senator Nancy Binay, ang dating Accounts Committee Chairperson, laban sa pumalit sa kanyang si Cayetano matapos silang magpalitan ng maiinit na salita. Kapwa daw silang handang magkaharap sa isasagawang conciliation para subukan munang magkaayos sila. I think it's a good idea na magka-conciliation. But in this case kasi, this is all about the new Senate building, the delays and the cost. Secondary yung relationship namin, secondary yung if I can use the word tampuhan, di ba? As I said, I'm not perfect. I apologize to the public na nireport nyo naman kasi hindi naman dapat ganun talaga mangyari. Susunod po tayo doon sa proseso na gagawin po ng chairperson ng Committee on Ethics. And kung sa tingin po niya na gusto niya na mag-usap muna kami parang through a mediation, susunod po tayo doon sa ganong proseso. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Walang ulan pero kailangang magpayong kapag daraan sa isang lugar sa Norzagaray, Bulacan. May tagas kasi ang isang tubo roon na nakakaperwisyo at takaw disgrasya raw sa mga residente. Idinulog nila sa inyong Kapuso Action Man. Ang lagusan po na ito patungo sa isang komunidad na nasa aking likuran kung saan naninirahan ang humigit kumulang sa 20 residente naging peligroso na dahil po sa walang tigil na pagtagas ng tubig mula po sa isang pipeline. Kung inyong makikita, puro lumot na ho dito sa aking dinaraanan at sadyang madulas na. Takaw disgrasya na, nakakapanghinayang din ang tagas ng tubig kaya kahit walang ulan, kailangang laging may dalang payong sa pagdaan sa lagusang ito sa barangay poblasyon sa Norzagaray, Bulacan. Mga last year pa po yun. Talagang mababasa ka. Okay. Napapasok ka pa lang ng trabaho, mukha ka nang pauwi. Kasi basang-basa yung damit mo. Nung isang gabi, yung pinsan ko habang pauwi, kapag iwas po niya dyan, nadulas na siya. Gusto po namin na ma-actionan po talaga at maayos po para hindi na po masundan yung insidente ng pagkadulas. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Norzagaray Water District. Paliwanag nila, nakipag-ugnayan na sila sa kanilang bulk water provider na siyang magsasaayos sa tubo. Engineer, bakit ito nagtagal, itong problema? Una po kasi mahina ito. Nung last meeting po namin, ang inihingi nila sa amin para ma-repair to is 7 days. Apo. Which is masyado pong matagal. Humingi kami sa kanila na mas mabilis na methodology para gawin yung trabaho. Ano ngayon ang magiging disposisyon ng Norzagaray Water District sa problema na ito? Mas tututukan po ho namin to. Actually, isang taon na ho namin mahigit ito tinututukan eh. Sa ngayon ay pansamantalang nakapaglagay ng takip sa tagas ang bulk water provider. Nangako naman ang Norzagaray Water District na permanenteng maisasaayos ang tubo sa lalong madaling panahon. Aasahan namin ang pangakong yan ng Norzagaray Water District. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katuwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Inihahanda na ng NBI ang subpina sa 3 doktor na sangkot umano sa nabistong iligal na bentahan ng kidney. Handa ring magkasa ng sariling investigasyon ang Philippine Medical Association na hindi pa kumbinsidong may mga kabaro silang sangkot sa krimen. Nakatutok si Maki Pulido.
Naalarma ang Philippine Medical Association sa pagkakadawit ng 3 doktor sa organ trafficking. Pero hindi naniniwala si Dr. Hector Santos, ang presidente ng PMA, na may mga doktor na sangkot sa mismong bentahan ng kidney. Maaring yung doktor daw ang nag-diagnose, nagpayo kung ano mga kailangan gawin ng pasyente o mismong nag-opera sa transplant. Pero hindi siya naniniwalang doktor ang mismong magbebenta o bibili ng kidney para sa pasyente. Hindi kasi talaga ang doktor ang nagpo-procure ng organ. I-check nila kung present na nung pasyente, ito yung aking organ donor. Ang tatanong kadalasan, dumaan ho ba to sa Department of Health? Yung meron silang organ program Handa raw mag-imbestiga ang Philippine Medical Association pero wala pang basehan para gawin ito ngayon dahil hindi pa man lang daw pinapangalanan ng NBI kung sino-sino ang mga doktor na ito. Kung may ebidensya, maaaring isalang ang doktor sa kanilang ethics committee na ang pinakamabigat na parusa ay rekomendasyong suspindihin ang medical license. Hindi maaaring motopropyo, mag-iimbestiga kami ng walang pangalan or galing sa third-party hearsay. Kailangan meron siyang pruweba. We cannot do a witch hunt. Nagulat din daw ang Philippine Society of Nephrology sa balita. The PSN does not condone illegal practice of organ trafficking. We have always advocated for ethical practice in kidney transplantation. We have to admit that there were some things in the past that have happened, no? And historically, meron namang mga na-prove before, pero nahinto na because the PSN is very strong together with our training institutions on proper procurement of our organs. Ang NBI kinukumpleto na ang lahat ng mga impormasyon bago isilbi ang subpina para sa 3 doktor. Isang nurse sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang itinuturong leader ng na-raid sa Bulacan ng organ trafficking syndicate. Nauna nang sinabi ng NKTI na walang kinalaman ng unit ng naturang nurse sa kidney transplant. Nakausap na rin siya ng pamunuan ng NKTI at itinanggi ang alegasyon. Pero hindi pa siya muling nag-report sa trabaho. Ayon sa NKTI, naka-day off siya kahapon at naka-emergency leave ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Biyaheng Alabang Muntinlupa papuntang Clark, Pampanga na wala pang 1 oras. Isa lang daw yan sa ginhawang iahatid ng North-South Commuter Railway Project na may high-tech na tren gaya sa ibang bansa. Kailan naman kaya yan masasakyan? Nakatutok si Joseph Moro. Mabilis, maaliwalas at high-tech. Ganyan ang mararanasan ng mga sasakay sa tren ng North-South Commuter Railway Project o NSCR bago ang mga tren at mala-abroad ang feels. Tila nasampulan na nga ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagpapatakbo nito sa pamamagitan ng train simulator. Ang mga tren tulad nito ang gagamitin sa NSCR kapag gumagana na yung linya na yon. Katulad ito ng mga tren na ginagamit sa Japan. Sa ngayon, ayon sa DOTR, pinag-aaralan pa kung magkano ang magiging pamasahe pero hindi daw ito lalayo sa pamasahe sa MRT at LRT. We'll make this affordable, no? For sure, this will be at least at par with the fares of buses and jeepneys. No? Right now, the present fares of MRT1, LRT1, LRT2, and MRT3 are cheaper than regular bus and jeep fares. No? May lampas 51 train sets para sa mga commuters sa buong linya ng NSCR at may dedicated na 7 train sets na express na babiyahe diretso pa Clark International Airport sa Pampanga mula sa estasyon nito sa Buendia at Alabang. Ang biyahe, 40 minutes lamang. Ang buong NSCR tumatakbo mula Calamba hanggang Clark pero ayon sa Department of Transportation, mauunang maging operational ang West Valenzuela hanggang Clark na bahagi nito sa unang bahagi ng taong 2028. 95% ng gawa ang Balagtas Station sa Bulacan, pinakamaagang matatapos sa lampas 30 mga estasyon ng NSCR. Malawak ang istasyon at may mga elevators. Environment-friendly din ang mga bubong nito dahil maliwanag at hindi gaanong nangangailangan ng maraming ilaw tuwing araw. Sa Clark, 80% nang tapos ang istasyon, katabi mismo ng Clark International Airport. Pero kung ang buong proyekto ng NSCR ang tatanungin, 40% pa lamang ang tapos na. Ang bahagi ng NSCR sa Metro Manila mula Valenzuela hanggang sukat sa Parañaque, nagkakaroon ng hamon sa mga right-of-way. Tatano tayo sa Buendia, sa EDSA, so medyo, and then we will have to relocate 13,000 informal settlers from Manila to Calamba.
Kaya sa taong 2031 pa raw matatapos ang buong proyekto. Oras na maging operational na ang proyekto, lampas 10,000 trabaho ang maibibigay nito na sasanayin sa ilalim ng Philippine Railway Institute. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ang hamon ng politika, ang isa sa mga hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang taon sa pwesto. Pero ang sabi ng isang political analyst, habang papalapit ang eleksyon, ang temperatura ng politika inaasang lalo pang iinit. Hinimayan sa special report ni Sandra Aguinaldo. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Sa 2 taon sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging maingay ang mundo ng politika. Bongbong bangag yan. Isa sa kontrobersyang kinaharap ng Pangulo ang lantarang pagbatiko sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akusasyong hindi rin naman pinalampas ni Marcos Jr. I think it's the fentanyl. Sa unang tingin ni isiping nakaiwas sa mga isyong ito si Vice President Sara Duterte hanggang sa bad shot yun sa akin. My husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon mo. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Tendered my resignation as Secretary of Education. June 19, nag-abiso si VP Sara ng pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education at opisyal ng NTF-ELCAC. At kamakailan, nagsabi itong hindi dadalo sa State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Hindi pa man nangangalahati ang termino ng Pangulo, naghiwalay na ang landas ng tambalan sa ilalim ng unity team na nangako ng pagkakaisa noong 2022 elections. Ayon kay Professor Aris Arugay, chairperson ng UP Department of Political Science, bahagi ito ng kalakaran ng politika sa bansa. Yung pag-share ng political power, hindi yan yung norm sa Philippine politics. And especially if may mga political ambitions, no? Lalong-lalo na yung pangalawang Pangulo, at nakikita siya na maaaring maging hadlang, no, sa pamumuno ng presidente. Ngayong papalapit ang 2025 national and local elections, muling nakipag-alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos sa lakas CMD ng pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez. Tingin ni Professor Arugay, pagkakataon din ang midterm elections para makita ang puwersa ng pamilya Duterte. Lalo't may pahayag ang bise na may planong tumakbo ang kanyang ama at mga kapatid. Sa tradisyon, ang interpretasyon sa midterm elections, ito ay referendum o pagsukat ng popularidad ng nakaupong administrasyon. Sa tingin ko may ibang dimension pa. Maaaring ito ay isang proxy battle between the two dynasties, no? Yung Marcos at yung Duterte. Maaaring sukatin din ito, no, yung potensyal ni Sara Duterte para sa 2028. Sa umiinit na tunggalian, magmumukha raw tuloy oposisyon ang pamilya Duterte. Kaya pumalag ang Liberal Party na kinabibilangan ni dating Vice President Leni Robredo na nakalaban ni Marcos Jr. sa 2022 presidential elections. Ilang personalidad na ang lumutang bilang senatorial candidate nila sa 2025. Pero hindi kasama si Robredo na nagpahayag ng tatakbong mayor ng Naga City. Meron din naman siya kasi siyang base, no? Na maaaring ma-mobilize din niya na suportahan kung sino man yung mga kandidatong kanyang posibleng ma-endorso sa 2025. Yung 15 million na yon hindi yon nawala, no? Nandyan yan, no? At importanteng matap yon.
Dahil politics is addition, may ilang naniniwala na pwedeng maging magkaalyansa ang Marcos administration at ang LP. Wala kaming ganong plano. Pero nauna nang sinabi ng LP na hindi sila makikipag-alyansa sa administrasyon kahit pa meron silang ilang pagkakapareho ng pananaw. Gaya sa issue ng West Philippine Sea at paghihinto sa madugong drug war. Ayon kay Professor Arugay, pagkatapos ng midterm elections, maaasahang titindi pa ang girian sa politika habang papalapit ang 2028 presidential elections. Maaari rin daw magbalik ang People's Initiative na gumulat sa marami pagpasok pa lang ng 2024. Ito yung malawakang pangongolekta ng pirma para maamyendahan ang saligang batas upang makaboto ng magkasama ang Senado at Kamara imbis na magkahiwalay. Sinuspindi muna ng COMELEC ang kanilang guidelines para dito upang isailalim sa review. Yung political motivation sa Chacha lalong magiging maigting pagkatapos ng 2025 elections kasi ang magiging threat na nito alisin ang term limits. Mas lalo siyang ma-associate sa pagpapanatili sa kapangyarihan kasi palapit na dun sa pagtapos ng termino. Ang ilang galawan sa politika ngayon, masasabing konektado sa 2028 presidential elections kahit malayo pa ito. Kaya makatutulong kung malayo din ang tingin at malalim ang kaalaman ng mga Pilipino sa pagpili ng mga leader ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.